medyo lakihan muna natin yung konteksto for a while, no? Kasi ang argument din naman ng mga sumusuporta kay Trump, these are temporary pains for long-term gains. Sinasabi nila, there's a method to the so-called chaotic or to the so-called chaos or madness that we are seeing. Pero sabi nyo nga, no, magkikick in ang epekto nitong reciprocal tariffs niya when it comes to inflation. Yung bilis ng pagtaas ng goods and services ng mga dyan sa Amerika. Yung nga na, no? Pero may nakikita pa talaga yung rhyme and reason dito. Yung parang effort niya to reshape the global trade relationships to favor the United States. Mahihirapan ng Amerika. For example, no, ang Nike shoes, no, nagtayo sila ng kanilang mga factories, marami diyan, tinayo nila sa Vietnam. Dahil mas mura daw ang cost of production. No? Labor. So, ang labor. No? So, inilipat nila ang kanilang mga pabrika doon. Marami ding inilipat na pabrika, and these are American companies. Ano? Hindi naman ito yung mga Chinese o kaya mga Vietnamese o mga Filipino traders or entrepreneurs ang nagtayo. Ang nanggaling din dito, ang nagdala ng mga produktong yan ay ang mga American entrepreneurs din, because gusto nilang makatipid doon sa kanilang pag-manufacture. So ngayon, maaasahan ba natin na ang Nike halimbawa, o ang babanggitin ko na rin yung mga ibang brands, ano, halimbawa ang iPhone, karamihan diyan ay ginagawa sa China para mas mura. dahil mas mura. Kaya yung mga dating nabibili ng 600, pagka dinila nila sa Amerika yan, baka madoble ang presyo. So, papayag ba ang mga American consumers na ganun ang kanilang ibabayad sa mga produkto na dati nilang nabibili na mas mura kaysa doon sa pagkatapos ng taripa? Nga po, no? Kasi yan naman expected, no? Pag tinaas yung taripa, hindi naman mag-shoulder rin yung manufacturers. Ultimately, ipapasa yun sa consumers. So, magmamahal yung produkto na bibilhin. Pero kasi ang idea ni Trump, di ba? Bumalik yung mga manufacturing, yung mga negosyo, itayo yung mga factory sa United States. Pero I'm not sure whether they factored in everything in terms of production, di ba? Dahil mas magmamahal yung production, mas magmamahal yung yung produkto. At the same time, tataasan yung taripa doon sa ibang mga produkto na kalaban galing sa ibang bansa para hindi nang bilhin, para tangkilikin. Hindi po ba yung gawa sa Amerika? So ultimately, sino bang panalo, sinong talo rito? Kahit on paper, magpapasok siya ng maraming revenue for the government. Alam mo, binabantayan ko rin yung mga argumento ng iba't ibang mga ekonomista sa Amerika. At ang sinasabi nila, basic economics, economics 101. You produce what you are good at and how you produce at a least cost possible. So, kung hindi mo na pagka mas mura sa iba, doon ka bibili. So, ganun ang global trade, ano? Ang logic nito is mag-concentrate ka doon sa magagawa mo ng mura, mas maganda, at kumuha ka or bumili ka sa ibang lugar na mabibili mo ng mas mura at mas maganda kaysa doon sa magagawa mo. Ngayon, nire-reverse ni Trump ang logic ng ekonomiya ng Amerika na na-establish na for many, many, many decades, and it will be very, very difficult to reverse. So for the last 50 years, lumabas na ang mga factories, no, mga consumer goods manufacturing companies, lumabas na sa Amerika. At itinayo na nila yung kanilang mga factories sa iba't ibang bansa na mas mura nilang makukuha ang mga produkto at maibabalik sa Amerika. So, at saka hindi lang naman ito yung nagpo-produce at a least cost or cheap labor, yung source of materials din nila nanggagaling sa ibang bansa. So, sabi nila, bakit hindi pa natin doon gawin? Tapos, at saka na lang natin dadalhin sa Amerika. Na sila rin ang bibili, mga Amerikano. At sila din ang bibili. So, sila rin ang Precisely. makikinabang. Yan ang problema, no? Kumbaga, madali namang intindihin kung ano yung mga pwedeng masamang epekto na ito. Pero, of course, matigas ang ulo, yan ang gusto niyang gawin, no? On the part of the Philippines, eto po, no? Realistically, what
would be a realistic or acceptable tariff for the Philippines? Definitely, So, pag-uusapan, ibaba yung 20%. No? Parang yan ang kanyang bargaining position to start. ang hahanapin ng Pilipinas ay maibaba mula sa 20% at siguro sasabihin ng Pilipinas, ibalik nyo na lang sa 17%, we will live with that. Even 17% is not good. Kasi when we are looking at some of the sector tariffs, no, parang mga 6% lang yan eh. Mm-mm. 6%, 5%. Ngayon, pagka itinaas nila sa 17% or even 20%, tatamaan talaga ang ating mga Filipino entrepreneurs na nag-export sa Amerika. So ngayon, kung hindi bilhin ng Amerikano ang kanilang produkto, talagang malulugi sila. So at this point, importante na makakuha na ng alternative, maka-identify ng alternative markets ang Pilipinas, or in addition to alternative markets, alternative products. Kasi yun ang problema natin, pagka tinignan natin yung ating trade portfolio, hindi masyadong marami. Kaunti lang Limited. talaga. Kaunti lang talaga. At saka parang mga low value, no? Ine-export natin sa kanila pero mag-i-import tayo ng mas mahal, hindi maganda para sa Pilipinas yun. So, I think yung trade policy ng Pilipinas will have to be more strategic. Saan ba tayo more competitive? And that's the essence of trading, That's the essence of trade and commerce with the international market. What are you good at? What are you competitive in? And that's how you enter the market. You don't enter the market na parang nangungopya ka lang. Hindi po pwede yun. Yun nga ang problema, no? We had all the time to prepare for this, pero I don't know how ready we are in terms of a more diverse and high value exports. Kasi kung sa prangkang usapan po, di ba? Talagang isa sa pinamalaking exports natin, labor OFW. Di ba? Tapos ekonomiya natin, of course, consumption driven, di ba? Very little ang manufacturing. Ito po, paki-explain nga po, meron po ba logic yung isang higanting bansa, ang United States, mag-i-impose ng ganyang reciprocal tariff policy sa isang maliit na bansa, Pilipinas? Sabihin na natin, kunwari, for the sake of argument, hindi mo kaibigan. Pero maliit na bansa, di hamak na maliit na ekonomiya, tapos mag-i-impose ka ng ganyang polisiya. Nakita rin po na merong isang bansa na pinatawan nila ng 10% na taripa. Sabi nila, hindi nga kami bumibili sa inyo ng maski Yung ano bang bansa yun? Isang maliit na bansa. We're Oo. not buying anything from you. Yes. Ang sa kanila, it doesn't make sense. Kaya nga sabi nung mga critic ng trade policy sa Amerika, parang hindi nag-isip itong mga to. Parang ang tiningnan lang nila ay yung kanilang trading statistics. Bumili ang Amerika ng ganitong produkto sa isang bansa. Hindi naman itong bansang ito, hindi naman bumibili sa atin. So, nilagyan nila ng napakataas. Ang minimum yata nila ay 10%. Ngayon, applying that to the Philippines, the Philippines being a small country, with a small economy, hindi tayo bumibili sa Amerika ng kasing dami ng ine-export natin sa kanila dahil mahina ang piso kontra dolyar. Yes. At mahirap ang Pilipinas. So, what do? We buy more from other countries na mas mura, na nagbibigay din ng parehong produkto. At saka tinignan ko nga yung statistics natin. Between China and the US, mas marami tayong binibili sa China. At in terms of exports, pagka kinumbine natin yung export natin sa China at saka sa Hong Kong, mas marami tayong ine-export sa kanila. So, parang nami-minimize o nadidiminish o nababawasan ang lakas ng trading relations natin sa Amerika pagka pinagsama talaga yung mga numbers ng China, ng Hong Kong at ng mga ibang bansa. So sa atin
papaano tayo magre-react dito. We are a very small country compared to other traders, no, trading countries in the world. And therefore, kailangan mas maging strategic ang ating approach dito. What can we sell to the global market that we are competitive in? Sa atin lang pwedeng makita, sa atin lang pwedeng makuha. O kaya, mura, maganda, at makakatulong sa kanila at may market tayo sa labas. Dapat doon tayo mag-concentrate. Nga po, ano nga po ba, no? Kasi when it comes to, let's say, specific exports to the US, alam natin, pinakamalaki po dyan, semiconductors, electronics, diba? Papasok yung machineries, agriculture, diba? Yung saging, pineapple, ano pa ba? Pati gold, hindi po ba? Pero, ano ba yung baka pwede nating mas tutukan at saang merkado? Alam mo, Christian, medyo matagal ko na ring pinag-iisipan yan. Mahirap na tayong pumasok doon sa mga mature na industries na talagang kulelat tayo o kaya hindi tayo papansinin ng talagang malakas. Pero I think yung IT, yung software development, yung applications development, yung AI mismo dito sa Pilipinas, kasi dito ang barrier to entry or ang development ng IT hindi ganun kalaki, ganun kataas katulad ng kung papasok tayo sa manufacturing, no? Hindi tayo ganun pero mukhang may pag-asa tayo pagdating sa IT. So ang ano ko is bakit hindi tayo mag-concentrate dito? After all, alam mo, I'm not sure if you remember, there was this I love you virus Yeah. na naging popular. Of course, I don't want us to be popular na For the wrong gumagawa ng reasons. virus, no, in the wrong Pero right away nakatawag pansin ito. Kaya pala ng Pilipinas na mag-develop ng mga applications at kung hindi man yung mga applications na yon, masama talaga na mag-hack ka, magkakalat ka ng virus, pero yung security, and I think I remember hearing na yung developer nung I Love You virus na yon was recruited to serve as a security expert or a security consultant para po sa secure o poprotekta ng mga networks. May ganun eh. So sa akin, we need to identify a particular sector. And by the way, malakas ang sentimiento natin dun sa mga BPOs, no? Ang BPO, malakas ang dollar earning capacity nito. So maganda ang record nito sa ating ekonomiya. Kaya lang, because of developments happening now AI. with the technology, AI, Yeah. mawawala yung mga voice-activated na mga BPOs at mapapalitan yan ng AI. So, ngayon pa lang, dapat pag-isipan na natin paano ipapalit natin sa BPO.